magsimula mga kaibigan, tayo muli ay tumupo para sa muling panalangin. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito na ibinigay mo muli sa amin, Panginoon, para po sa ganoon ay makapakinig ng iyong mga salita at maibigay po namin ang mga papuri namin at mga handog sa iyo, O Lord. Panginoon, ikaw lamang ang siyang pumila sa aming kalagitnaan at hindi po namin kayang intindihin ang mga mensahe kung wala po ang iyong Espiritu Santo. Kaya muli po, inaanyayahan namin ang Espiritu mo, Panginoon, na siyang magbigay sa amin ng pagkunawa, Panginoon, para po sa ganun ay ang mga salita mo ay maging buhay po sa mga manonood at sa mga tagapakinig, Panginoon. Salamat po, ako lamang ay yung instrumento, O God. Just use me as your instrument, Lord. I have nothing and I am nothing, but Lord, we have you. Thank you so much for your presence, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon even sa mga kapatid natin sa online. Amen. At of course, sa mga kapatid natin na nandito sa ating worship hall. Good afternoon, mga kapatid. Amen. So, we are so blessed to be in the presence of the Lord at may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So, we praise the Lord for this time na ibinigay na sa atin ang ating mga hininga para magamit po para sa ikapupuri ng kanyang banal na pangalan. Okay? So, sa hapong ito mga kaibigan, ang pag-aaralan po natin at pag-uusapan ay tungkol po sa mga pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon na maganap po sa buhay ni Job. Pag-aralan po natin ano ba ang pinagdaanan ng alagad ng Panginoon na ito, na makikita po natin na siya naman ay isang tuwid na alagad ng Panginoon, tuwid na follower ng ating Panginoon. Pero bakit dumaan siya sa mga pagsubok? Kaya pag bulay-bulayan po natin, because we can relate, because every one of us is going through trials and tests in life. Amen? Sino po ako ng testing dito? Parang nakaka-nervyos kung wala kang testing eh. Diba? Parang nakaka-nervyos kung wala kang pinagdadaanan. Pero we praise the Lord dahil mas maiintindihan po natin kung bakit pinapahintulutan ng Panginoon ang mga trials and testing sa buhay ng bawat mananampalataya. Kung titignan po natin ang Jeremiah chapter 20 verse 12, tignan po natin, Jeremiah 20 verse 12, sabi ng salita ng Diyos, Lord Almighty, you who examine the righteous and probe the heart and mind. So makikita natin dito that even the righteous, hindi po tayo exemption, hindi po exemption to the rule, ang mga tinawag ng Panginoon, hindi po exemption to the rule or to the test or trials, ang mga alagad ng Diyos or mga Kristiyano. Kasi napakaliwanag na sabi niya ang Panginoon, examines also the heart and mind of the righteous. Kaya pati yung mga matuwid, pati yung mga nakakakilala sa Panginoon, ay ine-examine din ng ating Panginoon. Tinitignan din ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso at isipan. And God is all-knowing. Ang isang attribute po ng Panginoon, kung nag-DTC kayo, God is all-knowing. Alam niya even the unspoken thoughts, kahit yung hindi mo pa sinasabi na balak mo, kahit yung iniisip at pinaplano mo pala, alam na niya. Amen? Kaya alam niya kung may mali, kaya God will deal with us. Kung alam niya na merong mga mali sa ating buhay, God will search our hearts and God will reveal them to us. And it's up to us kung paano po tayo magre-react. Okay, kaya nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon so that we will know how to react to God's word or to God's dealings. Amen? At makikita po natin dito ang buhay ni Job kung paano ba siya nag-react sa kanyang mga pinagdaanan. Okay, so unang-una na-establish natin, kailangan po natin maintindihan na ang mga tinutuwid ng Panginoon or ang mga tao na sumasampalataya sa Panginoon, they are not exempted to the tests and trials of life. Bagkus, sila pa nga ang binabantayan ng Panginoon kasi every now and then kailangan ma-maintain yung righteousness. Amen? So, if we are going to read Job 1, chapter 1, verse 1, kung titignan po natin, let's start with verse 1 ng Job. Sabi niya, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright.
He feared God and shunned evil. O, ganda ng description kay Job. Sabi niya, ang taong ito na naninirahan sa Uz ay walang kapintasan sa pamumuhay. Wala kang pwedeng ipintas, wala kang pwedeng i-comment na negative sa kanya. Kasi maayos yung kanyang pamumuhay. Siya ay matuwid at iniiwasan niya o umiiwas siya sa kasalanan. Yan po ang description ni Job. Okay? Pero tignan po natin ano ba ang nangyari. Kaya sabi ko sa atin kanina, hindi po tayo exempted. Kahit alam po natin na talagang sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, there will come a time also that God will examine our hearts. Kung talaga ba na, kung yung righteousness ba natin ay to the point of death or to the point, to a certain point lamang. Kaya makikita natin sa buhay ni Job mamaya. Okay? And in verse 6, if we are going to jump in verse 6 onwards, sabi niya, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Imagine si Satan, nakipag-meeting. May meeting ang mga angels ng Panginoon at apo ni Satan napanman. Nag-meeting ni Satan. So Satan went in with them. And what happened in verse 7? Then the Lord said to Satan, "Where have you come from? Saan ka galing, Satan?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Naglawlaw-lawa, naglibot-libot ako, namasyal ako, looking for someone to devour. Di ba yun ang trabaho ng demonyo? He is roaming around, the devil is roaming around, looking for someone to devour. Naghahanap siya ng mga tao na pwedeng, merong mga butas kung saan pwede siyang pumasok. Pero ano ang sabi ng Panginoon in verse 8? Sabi ni Lord, "Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job?" Nakita mo ba ang aking alagad na si Job? There is no one on earth like him. Wala siyang kaparehas dito sa mundong ito. He is blameless. Wala siyang kapintasan. Siya ay matuwid na alagad ko. At umiiwas siya, iniiwasan niya ang kasalanan. Yan ang sabi ng Panginoon. Proud ang Panginoon na mag-present kay Job, kay Satan. Nakita mo ba yung alagad ko? Di ba? Minsan ganun tayo kung yung isang tao ay alam mong very obedient. Ay, nakita mo ba yung disciple ko? Ay, sobrang very, yun. Di ba? Proud tayo na mag-present sa kanila sa ibang tao. Proud tayo na ikwento sila sa ibang tao. And it's the same with God. Proud siya kay Job dahil alam niya ang righteousness ni Job. Kaya sabi niya, nakita mo ba? Nakita mo ba yung alagad ko? Di ba? Walang siyang kapintasan. Di ba? He feared the Lord. Kinatatakutan niya. May takot siya sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Panginoon kay Satan. Pero kung papansinin po natin mga kapatid, hindi po yung ability at hindi po yung talino ni Job or yung talents and abilities ang tinayuan ng ating Panginoon. If we are going to see, it is Job's character. Hindi yung, alam mo ba si Job, mayaman yun. Nakita mo ba si Job, ay, ang galing-galing nun, sobra, napakataas ng IQ. Hindi yun ang description ng Panginoon kay Job. Ibig sabihin, the abilities, the human abilities and talents that a man have or a man has in his life, it doesn't mean nothing to God. Amen? Pero ano ba ang hinahanap ng Panginoon? He is more concerned about the character of a man. Amen? Kaya yan, tignan ninyo ang pinuri ng Panginoon as a description for Job is his righteousness. Yung walang kapintasan, yung obedience niya, yung faithfulness niya, yun po yung description na sinabi niya kay Satan. Hindi yung kung ano ang kaya ni Job na gawin or yung talino ni Job or kung gaano siya kagwapo or kung gaano siya kayaman. So, ibig sabihin, this means nothing to the Lord. Wala ang mga ganitong bagay. But what matters to the Lord is the character of a man. Kaya yan ang nakikita ng Panginoon. Kaya, kung ano man ang na-achieve natin sa buhay na ito, maaring we are fast learner, or maaring marami tayong nagagawa, marami tayong abilities, marami tayong mga talents na pwedeng gawin dito sa mundo ito.
Pero what matters most to God is our character towards Him. Kung sino tayo. Kasi kahit na magaling tayo, kung hindi tayo marunong sumunod sa kautusan ng Panginoon, ay wala din. Kahit napakaganda naman natin, kung wala tayong ginagawa na kautusan ng Panginoon, walang silbi ang kagandahan. Kahit mayaman naman tayo at maabilidad tayo, kung hindi naman tayo marunong sumuport sa trabaho ng Panginoon, wala din, walang saysay. Kaya, ang tinitignan po ng Panginoon is our character. Amen? So ngayon, God speaks of Job's purity and righteousness, not his talents and abilities. Kaya, ang tanong, proud ba kaya ang Panginoon na i-present din tayo kay Satan? Sasabihin niya din ba, nakita mo ba yung mga Wednesday group ko? Ano yan? Faithful ang mga yan, kahit kukunti sila minsan, pero faithful ang mga yan. Nakita mo ba yung taga-Wednesday na worship leader ko? Ay, yan, blameless yan, walang kapintasan yan. Kahit puyat, nagpupuri yan. Kahit puyat, nananalangin yan. Kahit short na ang allowance, sige, nag-i-evangelize pa rin. Proud kaya ang Panginoon para i-present din tayo kay Satan. Amen? Kasi sabi ko nga, kung mayroong magandang character ang isang tao, proud ang isang tao. Kunwari, yung auntie mo, kunwari, isang kinikilala, ay, auntie ko yan. Kahit ang layo-layo ng auntie, kahit forecasting ng tatay mo, ay, auntie, di dyan. Basta pakaidayawan, di ba? Basta pakaidayawan, umuray ada yung mga kamag-anak, i-claim mo. Kasi, yung honor Amen? Pero iba po sa ating Panginoon. So, the question is God proud of us also? Meron ba siyang nakikita sa atin para sabihin na, ay, nakita mo ba yung mga Wednesday group ko? Ay, kahit na anong mangyari, they are united in worshiping me. Amen? So, ganyan po mga kapatid. But then, ang isang bagay na kailangan din natin maintindihan is that God also tests His people. Even the righteous ones, they go through testings. Why? In order to maintain righteousness and uprightness. Well, kailangan laging na-check. Kagaya ng isang aparato or isang, alam yung mga airplane, hindi basta lumilipad-lipad ang mga yan. Every now and then, meron silang check, chine-check every now and then, chine-check, overhaul, para i-check kung gagana pa ba. Okay? Kasi kung hindi nila i-check yan ang nagiging isang cause ng crash, plane crash. It's because hindi na-check yung maintenance. Kung kaya po bang lumipad, kung may mga palyado bang mga parts ang eroplano o kaya mga appliances, kailangan po na every now and then ay chine-check. Ganon din po ang puso at isip ng bawat isang mananampalataya. Kasi kung hindi chine-check ng Panginoon, hindi sinesearch ng Lord, kaya nga meron tayong inaawit, di ba? Search me, O God, and know my heart. Tignan mo, Panginoon. Kasi tayo, mayroon tayong tendency na in denial tayo. Alam mo na nga may pride ka, sasabihin, hindi, humble ako, wala akong pride. Pero alam mo na may pride ka. Pero dahil in denial tayo, yan, ayaw nating paniwalaan na something is wrong with us. But God knows anyway. Amen? Kaya sabi natin, Lord, search my heart, search my mind, O God. Gawin mong tuwing ang puso ko para po katanggap-tanggap ang ating pagsisilbi at pagpupuri sa iyo. Amen? So, ganyan po. So, sabi ko kanina, pag-aaralan natin ang buhay ni Job. At dito po sa kwentong ito, God had tested the righteousness of Job. Di ba ipinagmalaki niya nung una walang kapintasan. Nakita mo ba si Job? Ay, hindi siya maikukumpara sa iba. Siya lang ay kaisa-isa na matuwid, na walang kapintasan na nakatira dito sa krus. Sabi niya, ipinagmalaki ng Panginoon. But later on, God allowed testing upon the life of Job. At ang unang-unang test, kung titignan po natin dito, syempre, sabi natin kanina, nakimiting si Satan, di ba? At ang unang test is loss of possession. Okay? Kasi in verse 9, kung titignan po natin ang Job chapter 1 verse 9, makikita natin dito na sabi ni Job na, okay,
pinagmamalaki mo si Job, pero does Job fear God for nothing? Akala mo ba pinagsisilbihan ka ng alagad mo for nothing, na wala siyang hinihintay ng benefit? Kaya ang suggestion ni Job, sabi niya in verse 10, have you not put a hedge around him? Nilagyan mo siya ng protection, binabantayan mo siya at ang kanyang household. So you see, tignan ninyo mga kapatid, with this statement, when we believe in God and we become faithful to God, God has put a hedge over us, and not only around us, but also around our families. Ganyan mag-alaga ang ating Panginoon. Amen? Ganyan mag-alaga ang Panginoon. Kaya sabi ni Satan sa kanya, pinoprotektahan mo kasi. Kaya nagpupuri siya sa iyo kasi pinoprotektahan mo siya at ang kanyang pamilya. Pero ano ang sabi niya? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. And in verse 11, ano ang sabi ni Satan kay Lord? Sabi niya, but now stretch your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Pero ngayon, alisin mo. Alisin mo ang iyong proteksyon, alisin mo ang iyong pagpapala, alisin mo ang iyong kamay sa buhay niya, at tignan natin kung hindi ka niya isusumpa. Sabi ni Satan. Kaya ano ang sabi ng Panginoon kay Satan? Okay, God, tinuloy ba natin dyan sa verse 12? Okay, kung ititignan natin doon, sabi ng Panginoon sa kanya, okay, he is in your hands. Ipinagpaubaya ng Panginoon si Job kay Satan. Pero sabi niya, huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Okay? But do not touch his life. Ayan. Kaya ano ngayon ang ginawa ni Satan? Ayan, inalis niya lahat ng possession. Inalis niya lahat ng kayamanan ni Job. Pati yung mga anak ni Job ay pinatay niya. Okay? Pero ano ang nangyari? Nagpatuloy na nagpuri si Job sa ating Panginoon. God knows Job's integrity, kaya hinayaan niya na matesting si Job. Kasi kilala ng Panginoon yung integrity ni Job, na kaya ni Job ang testing. Amen? Kaya kung natetesting ka, kasi alam ng Panginoon na kaya mo. Amen? Kaya hindi nag-atubili si Lord na, sige, He is in your hand. Gusto mong testingin? Kung talagang mananampalataya pa rin siya sa akin o hindi, okay, I give him to your hands. But, merong limit na sinet ang Panginoon. Do not touch his life. Huwag mong gagalawin ang kanyang buhay, sabi. Huwag mong kukunin ang kanyang buhay, sabi ng Panginoon sa kanya. So ano ang makikita natin dito mga kaibigan? God allows testings, God allows trials, God allows that we lose our possessions. Hahayaan ng Panginoon na sometimes may mga bagay na mawawala yung ating mga pinagpaguran, mga pinaghirapan natin na mga inipon-ipon, pinundan. God allows all these things. God is in control of things anyway. Amen? Pinababayaan ng Panginoon ang mga hinahayaan ng Panginoon ito in order also to check our reaction. Paano kung na-scam? O kaya nawala, bigla na lang in-invest mo tapos biglang walang return. Ano? Walang bumalik sa'yo. Hindi nangyari yung ipinangako na 1 million. Hindi nyo naabutan siguro yung panahon na ang daming mga business investments na pumunta dito. Tapos lahat sinarihan namin. Lahat sila nangako na, kapag mag-invest ka 1 million, lalabas ka na milyonaryo. Pasok naman kami ng pasok, walang lumalabas na milyonaryo. Pero praise the Lord, we passed the test. Nandito ba rin kami? Ay, hindi rin biro ang mga pinagdalagay namin na mga sahod doon na kung syempre, gusto mo din na yung pagpapala, gusto mo din na mag-increase ang income mo. And one more thing kung bakit kami sumasali, it's because yung susuportahan sa taas is the church. Kaya kailangan namin pumasok para meron siyang down. Pero ang head, the church. Kaya sumali kami para suportahan yung church para magkaroon siya ng income doon sa taas. Pero hindi po nangyari, walang lumabas na milyonaryo talaga. But we praise the Lord, we passed the test. I can say with confidence, we passed the test. Hindi po biro ang pinasukan namin ng mga businesses.
Ang dami, mga kapatid. Praise the Lord. At natuto na po kami, kaya yan, pinipili na natin ang mga bagay-bagay para sa inyo. Amen? But then this does not limit, hindi porke nag-fail mo on is, kumbaga titigil na ang lahat. There will still things that will come up also to test the generation today. Amen? Pero ang masasabi ko, anything that we do for the glory of the Lord, ang profit po will be spiritual. Amen? Hindi man natin makuha in the material things, ang mga profit, ang balik ng mga sakripisyo natin sa Panginoon. But then, spiritual po ang ibabalik ng Diyos. Amen? Ano ang spiritual blessings? God will welcome you into His dwelling. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Ano pa yung verse na sabi niya doon na kapag gagamitin mo ang kayamanan mo, your worldly wealth, gagamitin mo para sa ganun ay suportahan ang propagation ng gospel of the Lord. Ano ang sabi niya? Kapag naubos na ang kayamanan mo dahil sa kasusuporta mo, kapag naubos na ang kayamanan mo dahil ka-offerings mo, ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang balik? Sabi niya, and you will be welcome into the eternal dwellings of God. Yan ang pinakamaganda. Amen? Yan ang pinakamagandang balik na ipinangako ng Panginoon. Kasi binabantayan din tayo ng Lord. You know, sabi niya, it is hard for the rich to enter the kingdom of heaven. Binabantayan ng Panginoon yan. Bakit kaya hindi tayo yumayaman? Bakit sakto lang? Mas maganda yung sakto. Ano yung panalangin ng isang psalmist in the book of Psalms? Sabi niya, Lord, i-bless mo naman ako, Panginoon. Bless me, not with much, because I may forget you. Not too little. Baka mag-beg ako, maging beggar ako. But bless me with my daily bread. Yung pang-araw-araw na pangangailangan ko, Panginoon. Kaya no wonder na sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Amen? Pero kasi tayo, advance tayong mag-isip. Baby pa yung anak mo, iniisip mo na ang pangkulit yun. Kaya yan, maaga kang nag-i-struggle. Maaga kang nai-stress. Kasi baby pa lang, nagdidede pa na, iniisip mo paano na, saan mag-aaral ito? Ay baka sa mamahaling kurso siya mag-enroll. Ay naku, ay naku. In-advance mo na ang worries mo. Okay? Let's live one day at a time. Amen? By the grace of God and in the power of the Lord. Hindi po masama na mag-save. Okay? Hindi ko sinasabi na, sige Lord, one day millionaire tayo, pastora, inalang tisahod mo, kakakakan mo. Yeah? Huwag naman ganun. Let's also be wise. There is wisdom. Okay? Kailangan mag-save din tayo for future use. Para may pang-offering ka kung mag-for-good ka. Amen? Kasi sa Pilipinas, mahirap na. Dito, kaya habang mayroon tayong mga pang-offering, mag-offering kayo. Kasi kapag pag-uwi sa Pilipinas at wala na, the brook has dried up. Ano? Wala nang pagmulan ng income. Ay, gusto mong mag-offering. Wala ka nang maibibigay. Pero kung nagawa mo ang best mo while you have, there's no regret. Amen? There's no regret. Pero kung hindi natin ginagawa ang best natin, habang mayroong provision, pagdating natin doon, may regret na, ay, sana nag-offering ako noon. Ay, sana ganito ang ginawa ko. Sana nagsilbi ako, ginamit ko sana ganito. Amen? Para hindi po tayo mag-pile up ng regrets. Amen? So yan, tinesting ng Panginoon sa pamamagitan ni Satan, ay tinesting ng pinahintulutan ng Panginoon na matesting si Job. Okay? Para sa ganun makita kung magpapatuloy siyang maglilingkod kahit wala na siyang kayamanan. At nagpatuloy siya na naglingkod. Amen? Kaya also sometimes God will test us with our possessions. Maaaring alisin ng Panginoon ang employment natin. Maaaring i-stop ng Panginoon for a while ang mga pinagmumulan ng mga resources natin. Pero let's continue to serve God. Amen? Kasi mamaya makikita natin kung ano po ang kapalit. So ganyan po. At ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, is that it will cost us something. Amen? Kaya nga even si David, alam niyo in the book of 2 Samuel 24:24, yung commitment niya, yung paglilingkod niya sa Panginoon, ayaw niyang magpuri na wala siyang maihandog. Kaya gusto niyang magpatayo ng parang worship
gusto niyang purihin ang Panginoon, pero gusto niya na magbigay. May nagbibigay na, sige, gawin mong dito ka maghandog ng sakripisyo mo, dito sa lupain na ito, binibigay ko na sa iyo bilang kasi libre. Kasi alam niyo mga tao, kapag hari ka o mataas ang posisyon mo, ililibre nila. May tendency na naghihiya sila na maningil. Okay? Kaya sabi niya, ito nang lupain ko, sabi ni Arauna, ito nang lupain ko, gamitin mo kung saan ka maghahandog ng burnt offering sa Panginoon. Libre, you don't need to pay, sabi ni Arauna. Pero ano ang sabi ni David? I will not sacrifice to the Lord my God anong sabi niya? No, I insist on paying for you. Gusto kong bayaran. Pero ayaw kasi magpabayad ni Arauna. Kaya sabi ni David, no, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Ayaw kong magpuri na wala man lang akong maihandog na sakripisyo sa aking Panginoon. Ayaw ko ng libre, gusto ko yung nanggaling mismo sa akin, yung mahirap na maibigay. Yun ang ibibigay ko para patunayan ang aking pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So yan po, we serve the Lord not for personal gain, but we serve the Lord for spiritual profit. Kasi alam ni David, na merong ibabalik ang Panginoon. Dahil yun ang pangako niya na 100 times in this present age and eternal life in the age to come. And God will never fail to fulfill this promise. Amen? So, ganyan po ang nangyari kay Job. And kaya, wag po tayong magtaka mga kaibigan, kung bakit dito po sa church natin na ito, we exhort offerings, we exhort tithing, we exhort mga support sa ating trabaho, sa trabaho ng Panginoon. Why? Because that is part of serving the Lord. Amen? That is part of shaking our love of kung mahal ba natin ang money or mahal ba natin ang Panginoon. That is God's test. Kung saan ba? Ayaw ba natin sumuporta at itatago natin yung ating mga pera sa ating pansariling consumption? Or are we going to support the building of the kingdom of God? Amen? So ganyan po, ganyan tinitest ng ating Panginoon kung paano po tayo in our spiritual commitment to the Lord. Kaya we praise the Lord. Kaya yan, may mga adapt a church tayo, na sinusuportahan, may mga pledges tayo para sa mga support natin sa churches sa Philippines. And now, sabi ni Bishop Evelyn kahapon, we will be going to Lao. Laos ang spelling, pero Lao ang pronunciation, We will be going to Lao this coming end of the month at magmi-mission po tayo doon. So, dahil konti lang po ang mga kapatid natin sa Thailand at sa Cambodia, of course, it will be their anniversary also. At alam niyo naman, nag-a-anniversary tayo dito and we support yung mga bagay for our anniversary. So, it's the same with them. So, they are asking for our help here in Hong Kong. This is the Ministry of Hong Kong ever since. Alam niyo ba na ang nagamit na para ma-open ang mga overseas outreaches is Hong Kong. Dahil sa pagbibigay, sakripisyo ng mga naunang mga nanampalataya dito sa Hong Kong, na-open po ang lahat ng outreaches. Malaysia, Singapore, Taiwan, Canada, Europe, even Canada and Europe, mga nearby areas, nearby nations, Hong Kong po ang nagamit. Pero yung mga naunang nagsakripisyo po, sila po ang nagamit para ma-open ang mga ito. And it's time for this generation also to have their own outreach, to have their own masasabi na, sinuportahan namin ang pag-open ng Lao, ng Kazakhstan at ng Mongolia. Because we are praying for these nations dahil meron tayong mga contact people doon, but we are praying for God's timing para po ma-open ang mga trabaho ng Panginoon. So mamaya po, let us, hindi po ito sa pilitan, mga kaibigan, but then, as part of our service to the Lord, ay magbigay po tayo bilang suporta po sa mission po sa Lao, Kazakhstan at sa Mongolia. Amen? So ganyan po kung bakit tayo nagsusupport in order for us to prove to God that our commitment is commitment unto them. Amen? Okay, ano pa ang ginamit na
pang-testing. Ano? Aside from the loss of possession, number 2 is loss of health. Yan. Doon naman, loss of health. God allowed Satan to go a step further to afflict Job. Yan. Pinatay ng demonyo, yung ni Satan lahat, inalis lahat ni Satan ang kayamanan ni Job. Even yung kanyang mga anak ay namatay. But then, gusto pa rin niya na i-testing si Job. Kasi sabi niya, malakas pa si Job. Kaya pinahintulutan ulit ng Panginoon. In chapter 2, verse 4, ano ang nangyari? Bumalik ulit si Satan kay Lord at kimiting ulit siya. Sabi niya, skin for skin, Satan replied. A man will give all he has for his own life. Kung magkakasakit yan, sabi niya, kung magkakasakit yan, i-give up niya lahat-lahat para lang magkaroon siya ng buhay, sabi ni Job. Kaya, pahintulutan mo ako. Kaya sabi niya in verse 5, but now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you. Hayaan mo, stretch forth your hand, at bigyan mo siya ng sakit, bigyan mo siya ng karamdaman, at isusumpa ka niya, sigurado ako, sabi ni Satan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? The Lord said to Satan in verse 6, very well then, he is in your hands, but you must spare his life. Yan, binigyan ng limit ang pwedeng gawin ni Satan. Kaya yan din po ang isang katotohanan na kailangan po natin malaman. God allows Satan to test us, pero mayroong limit. God can only test us in the limit that God allows. Amen? So, hindi pinahintulutan ng Panginoon na kunin ni Satan yung buhay ni Job. Okay? God had set limit. So, ano ang ginawa ni Satan in verse 7? So, Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. So, boils, buyoy, pigsa sa Tagalog. Sabi nila, hindi ko kasi na-experience eh. Sabi nila, kung isang pigsa lang, sobra, as in, yung mga naka-experience, yung isang pigsa lang affected ang buong katawan. So how much more painful it is na from the crown of your, gana alipus-pus mo, yung gana tidapan mo, at dati buyoy na. Amen? So, kas ano human being talaga nga as in, masakit na masakit. So, ano ang ginagawa ni Job? Then Job took a piece of broken pottery. Yan. Broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. Sa sobrang sakit, sa sobrang painful na kanyang nararamdaman. Imagine yung broken na glass or broken na pot, yun ang pang-scrape niya, pang-kudkud na. Itutugaw na ijay, hindi katapukan kudkud, is-scrape na ijay, kadil na, or nag-ijay na source na, or nag-ijay na boils na. So talagang Job was at a very painful state. Kaya ganyan po. Pero ano ang nangyari? Hindi niya isinuko ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nananatili siyang tapat sa ating Diyos. And even si Paul, si Apostle Paul, ay nagkaroon din siya ng thorn in the flesh. May trials din si Paul, kaya even us today, kung yung mga unang mga alagad ng Panginoon ay nagkaroon ng trials, hindi tayo exempted. Kaya kung may trial ka ngayon, may testing ka ngayon, because you are a servant of God. Delikado, sabi ko nga, delikado kung wala kang trials. Amen? Ang Panginoon God is maintaining our righteousness. That's why God is allowing trials and tests. That's why we have learned about baptism of fire. Okay? Na kailangang pagdaanan ng bawat nananampalataya. So even if nagkaroon ng health problem si Job, ay hindi niya isinuko ang kanyang paglilingkod. Ano pa ang testing na pinahintulutan ng Panginoon? Number 3 is accusing wife. Ayan. Yung asawa niya, bungangera. Imbes na isupport niya si Job at i-encourage niya, ano ang ginawa niya? Siya pa yung nag-encourage na. His wife said to him in verse 9,
Are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Yan. Kaya sometimes do not wonder why our loved ones also become an instrument of the devil to persecute us. Nasasabi na, itigil mo na ang paglilingkod mo, wala ka namang napapala. Church ka ni kakot ni, ang tayo mga makapatak, dirty ba rin tayo? Nada. Diba? Yun ang problema ng mga most na karamihan sa mga kapatid. Yun ang pang-persecute ng pamilya. Dahil sa church mo, hindi tayo makapagpatayo ng ating bahay. Walang maipagmalaki sa mga kapitbahay natin na ikaw ay galing sa Hong Kong. Kasi yung ibang mga galing sa Hong Kong, may mga jeep na from Hong Kong with love. May mga bahay, may mga motor, may mga tricycle. Pero ikaw, dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, wala man po tayong maipagmalaki. What we can boast about is we know God. Yun ang sabi ni Jeremiah. I have nothing to boast. I have no material things to boast. But I boast that I know God. At sapat na po yun. But you know, God will not abandon us na naghihirap. God has a way of providing. Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:33 na, seek first the kingdom and His righteousness. And all these things, ano ba yung things na yan? Kung babasahin mo yung mga naunang mga verses, bahay, pagkain, damit, yung basic needs ay ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi talaga na iaabandon tayo ng Panginoon na sige, wala kang bahay, matulog ka sa kalye kung ito ay magpo-for-good. Hindi. Amen? Sabi niya, if we prioritize God, God has a way of providing shelters for you. God has a way of providing clothes, food, and all the basic necessities that we need. Amen? At marami pong magpapatutuon yan. Pero ang testing po ni Paul, ay ni Job na isa is accusing wife, persecutor niya, imbes na suportahan ang kanyang asawa or asikasuhin ang kanyang asawa, siya pa ang nag-provoke na, i-curse mo na lang ang Diyos mo at mamatay ka na. Kaya, do not wonder if some people, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kapamilya mo, ang magpo-persecute sa'yo. Kasi sometimes, God allows people, even our loved ones, para sila ang maging agent na mag-persecute sa atin in order to test yung ating mga puso. Okay? Ano ang sabi ni Job in verse 10 sa chapter 2? Sabi ni Job sa kanyang asawa, he replied, you are talking like a foolish woman. Sabi niya, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. You see? Give thanks in all circumstances, sabi ng Panginoon. Even if in bad times or in good times, thank God. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon. I always remember yung isang ama na namatay yung kanyang anak dahil na-disgrasya sa motor. Few days lang sana is mag-moving up na siya, yung bata. Pero na-disgrasya siya sa motor and then namatay. And nailibing ng Sunday, the father came and testified in the church. At sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kami yung umiiyak kasi, wow, yung maturity. Namatay yung anak mo. Dapat mag-question ka. Dapat sabihin mo, bakit namatay ang anak ko, Lord? Nagsisilbi naman ako sa iyo. Diba? Yun ang common na reaction siya, sana. Pero ang ama na ito, he has reached the point that he acknowledged that God is in control of everything. What God gives, He has all the right to take it away from us. Siya ang may akda, siya ang may gawa, siya din ang may mas maganda ang plano niya kung meron man siyang kukunin sa atin. And so, itong tatay na ito sabi niya, I thank God, kahit na ganito ang nangyari sa anak ko, magpupuri pa rin ako sa Diyos. Kami yung umiiyak kasi, wow, parang kung kami siguro sa amin nangyari, parang paano ka magpapasalamat, namatay ang anak mo, kaisa-isang anak mo namatay. How can you thank God for that? But we praise the Lord because of the word of the Lord na naituturo at nalalaman natin. Makikita natin that God is the giver of life and He has all the right to take it away anytime that He is pleased. Amen? Kaya ganyan po ang kailangan lang natin intindihin is kailangan natin isipin
at isuko ang ating mga puso at isip that we acknowledge that everything that we have here on earth came from God anyway. Amen? Kagaya si Abraham at saka si Isaac. Ang tagal na hinintay ni Abraham si Isaac. Ang tagal niyang hinintay na magkaroon ng anak. E nung nagkaroon siya, hinihingi ulit ng Panginoon. Amen? Pero ito yung test na nagpatotoo na Abraham has a great faith. Kasi despite na kaisa-isang anak niya, sinunod niya ang Panginoon. Kahit na masakit sa dibdib niya, sinunod niya ang Panginoon. Dahil kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niya na lahat ng plano ng Panginoon ay ikabubuti niya. And so, we read from there na hindi si Isaac ang naging handog, kundi God provided. Amen? That's why in obedience, God will provide. When we obey, whatever we need, God will provide. Amen? So ano pa ang ginamit ni Satan na way para i-test si Job na pinahintulutan ng Panginoon? Aside from an accusing wife, imbes na suportahan si Job, pinagsabihan pa, aside from that is accusing friends. Yan, hindi lang yung asawa or mahal sa buhay ang pwedeng mag-down sa'yo, pati mga kaibigan mo. And it happens. Even in the church, even brothers and sisters, brethren in the church, sometimes yan ang reklamo, kaya may maririnig tayo na comment na, siguro nga yung mayak dito church na ma-encourage ka na, mayak mo ka in-discourage na. We cannot really, because people are people. Even the disciples, kagwada nga mismo, kasama nila mismo si Jesus. But then when a woman who is in need came to Jesus, they persecuted the woman, kunada, paalisin mo na yan, istorbo yan. So even at the time of Jesus, may ganon. So how much more ngayon? Amen? That's why Jesus said, fix your eyes on me. Do not fix on other people because people will fail. People are weak. People are imperfect. But I am perfect. So when you fix your eyes on me, everything will go well with you. Amen? Kaya yan, accusing friends, mga friends niya, imbis na tulungan si Job, ay lalo pang dinigdig. Kasi ka gamin, gungunang gamin, basol mo gamin. Ganun eh. Kahit may pagkakamali man ng isang tao, sometimes we do not need to point him down or pin him down at the lowest point of his life. Amen? We can point out the mistake in a godly manner that he can be encouraged to rise up and stand and continue to serve. Huwag yung day tagamin, gungunan, kung kunak idinga, stoy. Tayo kung tiulog, day tibanag na. Ganun minsan yung ginagawa natin. But then, ang nangyari mga kaibigan, dito kasi, kaya ganun, pinadaan ng Panginoon si Job sa ganitong mga trials and testings because, kahit na righteous and blameless si Job, as God had described him at the beginning, nagpatingga, at one point na na-testing na siya, sobra na yung kanyang pinagdaanan. Nag-appear ang self-righteousness. Pinagpipilitan niya na, I don't deserve na matesting ng ganito kasi I am blameless, wala akong ginagawang mali. God is unfair. He thought that God is unfair. Kasi akala niya, I am obedient to the Lord, pero bakit ako na-testing? Mayroon tayong minsan, ganun din ang ating mga reaction minsan sa testing. Taktay sa mag-apo Diyos, apay nga. Ano man din problema. At church ang mag-apo Diyos, apay nga ka straight pag laslasata. Minsan ganun yung ating mga reaction sa testing. Minsan, hinahayaan ng Panginoon niya in order for us to see His ways. Ano ang kamali ni Job? Hindi niya fully na naintindihan kung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang mga bagay na yun sa kanyang buhay. Akala niya, unfair ang Panginoon. Akala niya, pinaparusahan siya ng Panginoon. Meron palang tinuturo ang Diyos sa kanya. And yung reaction ni Job sa mga nang pangyayari, ayun po ang naging mali po. Kasi imbis na magpakumbaba siya sa Panginoon, ay pinagpilitan niya na siya ay walang kasalanan. That he doesn't deserve, and he questioned God and His ways. Kaya
sabi ng Panginoon, kung babasahin niyo yung chapter 40, sabi niya doon, makikipagtalo ka pa ba sa akin? At ipagpipilitan mo na ikaw ay tama at ako ay mali? Oh, God said that is the word of the Lord. Chapter 40, verse 1 and 2. Sabi niya, makikipagtalo ka pa rin ba? Ipagpipilitan mo ba na ikaw ay tama at ako ang mali? Sabi ng Panginoon. Pero in the end, makikita po natin dito that Job humbled himself. Nakita niya ang pamamaraan ng Diyos, naintindihan niya kung bakit dumating ang mga pagsubok na yun sa kanyang buhay. At doon po nagpakumbaba siya at muli po nanumbalik o bumalik po siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Of course, nag-repent siya, nagsisi siya sa kanyang mga reaksyon. At ano ang nangyari if we are going to read 42 verse 12? Kung babasahin po natin, after na naintindihan ni Job ang mga purpose ng Panginoon sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, ayan, at nagpakumbaba siya, at nag-repent siya, and sumuko siya sa pamamaraan ng Panginoon. Kasi sabi ni Lord sa kanya, makikipagtalo ka pa ba sa akin? Ano ang sabi ni Job? Hindi na po ako. Tinakpan na niya ang kanyang bibig at sabi niya, hindi na po ako magsasalita. Ibig sabihin, I am yielding to your ways, Lord. Whatever it takes and whatever it will be, sabi niya, I will surrender my life to you. Gawin mo kung ano ang dapat at kung ano ang tama na akala mo para sa akin, para sa akin ikaw. At yun po yung hinihintay ng Panginoon. Yung sumuko tayo sa kanyang pamamaraan. Kahit hindi man natin naiintindihan minsan, pero kailangan natin sumuko, kailangan natin i-acknowledge. Kagaya ni Joseph, makailang beses siyang na-traidor, makailang beses siyang ibinenta. Pero ano ang sabi niya? Hindi ako magdadamdam sa inyo. Because you have planned to harm me, but God turned it anyway for me to be blessed. Amen? So ganyan po ang gusto na attitude ng ating Panginoon tungkol po sa mga trials sa ating buhay. So ano ang nangyari? In our conclusion, after na nag-repent si Job, the Lord blessed the latter part of Job's life. Nung buhay niya na noon, after that, ay blessed ng Panginoon more than the former part. Yung unang blessing ni Job ay mas double pa, mas blessed pa siya ng Panginoon doon sa point na yun na kung saan siya ay nagsisi. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And in verse 13, even yung kanyang mga anak ay binigyan muli siya ng Panginoon ng he also had 7 sons and 3 daughters who are more obedient than the former ones. Kung itutuloy ko natin. Amen? So, ganyan po mga kapatid. Kaya, pinapahintulutan po ng Panginoon na tayo po ay matesting, dumaan sa pagsubok, para po sa ganon ay makita po ng Panginoon kung ano pa, kung hanggang saan tayo, at para sa ganon ay makita din po natin kung talaga bang unto death ang ating commitment. Kasi kung hindi mo mai-experience ang trials na ganito, kung hindi tayo matatrial or matitesting, hindi mo alam. Kung akala mo, ay okay ako, naalala ko nung first akong nag-abroad, sabi ng pastor ko, bakit? Sapat na ba ang fruit of the Holy Spirit mo para mag-abroad ka na maging katulong? Pastor, manay, abuti love, faith, patience, palang guwada. Pagdating ko dito, first night pa lang, ubus na. Sometimes we believe in ourselves, amen? But God knows better. And God will show us para may magkakataon tayo, para makita natin ang ating mga estado. And when we see our limitations, it is an opportunity for us to depend on God. Lord, hindi ka naman kaya magtulak, di pasensya. Lord, give me more, Lord. Hindi ko pala kaya ka, Panginoon. So when trials come, O God, Lord, give me the strength to overcome. Amen? Hindi na tayo magdidepend sa sarili nating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo magdidepend sa sarili nating righteousness. Only we will depend on God's righteousness. We will depend on God's power. We will depend on God's shaping hands para sa ikabubuti po ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen? So yun lang ang aking maibabahagi sa hapong ito, at salamat po sa pakikinig mga kapatid, even those who are listening online.
Thank God for your lives. And before na ibalik ko po sa MC natin, let's pray. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napakinggan, O God. Lord, dalangin po na tulungan mo kami Panginoon that we will have that positive attitude as we go through trials and testings in life, Lord. Bigyan mo kami ng proper attitude, turuan mo kami para kung paano po kami mag-react, kung paano po kami kumilos at gumalaw ng naaayon sa iyong kalooban, para po sa ganun, even at in the midst of trials, O God, magpapasalamat pa rin kami, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa mga trials and testings. Salamat sa mga circumstances na pinapadaan mo sa aming mga buhay, dahil ito po ang isang reason, O Lord, kung bakit po kami nagiging mas matatag sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Salamat po, at kung may mga nangihina man or kulang ang kaalaman at kulang po ang pananampalataya, O Lord, nangihina sila or nawawalan sila ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, O Lord. Salamat, O God, dahil ngayon sinasabi mo, O God, na sa pamamagitan mo at ang iyong kapangyarihan, makakaya po ng bawat isa sa amin as long as we remain in you, O God, and we remain to depend in your power and strength, O Lord. Salamat po. Continue to strengthen your people now, O God, and be glorified in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.